그래서 삼일체라고 하는 단어를 쓰지 않지만 그 내용은 제대로 전달해야 되겠다라고 생각해서 두 방을 좀 정리를 했습니다. At ito po, para po mas maintindihan po yung Holy Trinity po, hindi man po ginagamit yung term na Holy Trinity, gamit po itong lecture 9 ay mas mapaliwanag po natin ito. 지금 이제 하나님의 아들 예수 그리스도 이렇게 얘기했을 때 그동안 우리가 나눴던 것들이 다 이렇게 집약돼서 이제 나와지는 거죠. At ito po dito sa ating makikita, nakalagay po dyan, the Son of God, ang anak ng Diyos, Yesu Cristo, si Jesus Christ. 초대교회 박해가 심할 때에 그분들끼리 네가 신앙인인지 내가 신앙인지 구별하기 위해서 이렇게 물고기 이렇게 그랬잖아요. Dito po, nung panahon po ng early church, hindi mo ma-distinguish kung sino po doon ang mananampalataya at hindi. Kaya sila po ay gumagamit po nung fish po na symbol, ng ictus po, para to determine who is believer or not. ictus라고 하는 단어지만 사실 그 철자 하나하나가 그들의 신앙의 고백을 담은 것입니다. At yun man ay ictus po yung tinatawag natin doon, pero bawat isa po sa kanila, makikita po natin yung confession ng kanilang pananampalataya. 예수 그리스도 하나님의 아들 구세주 이렇게 되어 있습니다. Nakalagay po doon, Jesus Christ, the Son of God, our Savior. 예수님은 그리스도시고 하나님의 아들이시며 구세주시다라고 하는 고백이에요. At yun po yung confession that Jesus is the Christ, the Son of God, my Savior. 그들의 모든 신앙이 그 안에 다 녹아져 있는 거죠. At yun po yung panampalataya po ng bawat isa pong mga nanampalataya sa Panginoon. 그래서 성경의 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음의 사복음서 중에 사실은 마가복음이 제일 먼저 이렇게 작성이 됐거든요. Among po dun sa four synoptic gospels po na Matthew, Mark, Luke, John, yung Mark po yung pinakaunang na-record. 그 마가복음 1장 1절이 이렇게 시작됩니다. 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라. Kaya po sabi sa Mark chapter 1 verse 1 po, sabi dyan, ito ang simula ng magandang balita tungkol kay Jesucristo, ang anak ng Diyos. 성경 전체가 그리스도이신 예수님을 드러낸다고 볼 수가 있습니다. Makikita ko natin siya na buong Biblia po ay katupatungkol lamang sa Panginoong Jesus na Kristo ang anak po ng Diyos. 그 중에도 좀 깊이 있게 이 예수, 하나님의 아들 예수 그리스도를 다룬 그 본문 몇 가지만 늘 통해서 조금 더 우리가 그리스도 예수를 확인해 봤으면 좋겠습니다. At tinanong natin po para mas ma-confirm pa natin mga patunay na si Jesus ay Kristo sa pamamagitan po ng mga verses po na ito. 이거는 좀 많이 읽도록 하겠습니다. Basahin mo natin. Marami po tayong babasahin mga kapatid. 요한복음 1장 1절부터 18절. Basahin mo natin yung John chapter 1 verse 1 to 8. Pwede po ba tayong lahat mag-focus sa pagbabasa at mayroong po buong puso na basahin yung ating scripture? John chapter 1 verse 1 to 18. 1 to 3, go, basa. Nang pasimula ay naroon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagabi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na ninalamuan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, o sa kagustuhan, o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos na magandang loob at ng katotohanan.
Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya, nagsinisigaw, siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang dumarating na kasunod ko ay higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak. Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailanman wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. 우리가 믿는 하나님의 아들 그리스도이신 예수님은 말씀이라고 되어 있습니다. Ang sabi mo dito, yung ating pong kilala ng Panginoong Jesus na Kristo na anak ng Diyos ay ang salita. 하나님과 함께 계신 분이고 하나님이십니다. Ang sabi po, in the beginning was the Word, and the Word was with God, at siya po ay mula sa umpisa na. 요한복음 1장 1절은 기가 막히게 삼위일체를 설명하는 내용입니다. Ito po, John chapter 1 po, ay napakagandang malinaw na pagpapaliwanag patungkol sa Holy Trinity. 그리고 그분은 그 그리스도 예수는 만물을 지으신 분이시고 At siya po yung Panginoon natin na siyang naglikha ng buong sanlibutan. 생명이고 빛이십니다. Na siya po ang buhay at ang liwanag. 그리고 육신을 입으신 하나님이십니다. At siya po yung Diyos na nagkatawang tao. 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만한 분이십니다. At siya po yung Diyos po na puno ng karunungan at talagang puno po ng kaluwalhatian. 은혜와 진리가 그분으로 말미암습니다. At siya po ang puno ng grasya po at ng katotohanan. 그리고 그분이 하나님을 드러내십니다. At siya po ang nagpapakita na siya po ay Diyos. 요한복음 1장에서만 예수 그리스도를 이렇게 깊이 있게 풀어내고 있습니다. At yan po ang malalim po na pagpapaliwanag ko dito sa John chapter 1. 그분이 나를 구원하신 그리스도이시며 나의 주인이라는 얘기죠. Ibig sabihin po, yan po ang Panginoon natin na si Kristo at siyang may-ari po ng ating mga buhay. 우리 에베소 1장 3절부터 10절도 보시도록 하겠습니다. Tingnan din po natin ang Ephesians chapter 1 po, verse 3 hanggang 10 po. Medyo marami po tayong babasahin, kaya basahin mo natin po ng may kasiglahan. Ephesians chapter 1, verse 3 hanggang 10 po. Sige po, basahin mo natin 1 to verse 3 po. Meron po verse 3. Verse 3 to 10. Sige po, basahin mo natin dito lang po. Verse 7 po hanggang 10. 1 to 3 go. Tinubusan ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, layunin niya ang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. 우리가 믿는 그리스도이신 예수님에 관해서 에베소 1장 이렇게 설명하고 있습니다. Ito po yung pinagpapaliwanag po ng ating pananampalatayaan ng Panginoong Jesus na Kristo dito po sa Ephesians chapter 1. 하나님이 그리스도 안에서 일하십니다. Na ang Panginoong Jesus po, He works po sa loob ng Panginoong 굳이 Diyos. 표현하면 하나님의 역사의 통로가 그리스도를 통해서입니다. Na ang pagkilos ng Panginoong Diyos ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. 그리고 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하신다고 말씀합니다. At ang sabi mo dito, lahat po ng mga bagay po sa mundo, sa langit at sa lupa ay nagaganap po sa pamamagitan po through the Son Jesus Christ. 그리고 골로새 1장 13절부터 20절 제가 개인적으로 가장 좋아하는 본문 중에 하나입니다. Ito po Colossians chapter 1 po, verse 13 to 20. Ako po personally, it's one of my favorite po na verses. Ano pong sabi ito? Basahin mo natin. 1 to 3, go. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at nilipas sa karian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo, sa mga tuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang pangalan na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga spiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya.
Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buong niyang kalikasan ay manatili sa anak. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay pagkasundo sa Kanya. Nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. 한 구절 한 구절 그리스도의 위대함을 드러냅니다. Nakikita ko natin verse by verse po the greatness of our Lord Jesus. 특별히 만물이 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었다고 한 이 구절은 너무 가슴에 부딪힙니다. Sabi ko dito ko, di ba, siya po ang lumikha ng lahat ng sanlilikha at siya din po hindi nakikita po, ngunit siya po'y dakilang Diyos. 그리스도가 얼마나 위대한가. Makita natin kung gaano po kadakila ang Panginoong Jesus. 여러분, 저는 누구보다도 사실 사도 바울을 배우고 싶습니다. Ako po, wala pong sino mang ang tao po, kundi si Apostol Pablo po yung aking pong, kumbaga, naistularan. 어떻게 저런 인생을 살 수 있을까? 늘 Yes, 한번 po. 생각해 볼 때. Paano kaya si Apostol Pablo, ganong buhay yung kanyang ipinabuhay? 저한테 충격적으로 답이 됐던 구절이 하나 있습니다. Meron pong isang verse po na nagbigay sa akin ng kasagutan tungkol po sa tanong ko po na yun. 빌립보 3장 10절을 여러분하고 좀 나누고 싶습니다. Tignan po natin po ang Philippians chapter 3 10절. verse 10. Philippians chapter 3 po verse 10. Ano pong sabi sa Filipos chapter 3 verse 10? Anong sabi dyan? Basahin ko po sa English. Meron po kayong mga Bible? Wala po siya sa inyong pong handout, kundi sa Bible ninyo. Philippians chapter 3 po, verse 10. Basahin mo natin, 1, 2, 3, go. I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death. 제가 이 말씀을 이렇게 묵상하다가 굉장히 많은 도전을 받았습니다. Ito po, habang ito po ay akin pong minimeditate, marami pong challenge ang akin natanggap. 사실 객관적으로 인류 역사 가운데 가장 그리스도를 깊이 알았던 분은 바울이라고 해도 과언이 아니잖아요. Alam niyo po, talaga naman pag tininan po natin, among po sa history po, yung tao pong tunay na nakaunawa at malalim na naunawaan ng Panginoong Jesucristo, walang iba po kundi sa Apostol Pablo. 가장 강하게 복음을 전하다가 지금 이제 감옥에 앉아 있는 겁니다. At ito po habang siya po ay nag-preach po with boldness patungkol sa gospel, ito po ay nasa kulungan po siya habang sinusulat niya ito. 거기서 이렇게 얘기하는 겁니다. At ito po yung kanyang sinabi. 내가 너무 간절히 알고 싶은 것이 세 가지가 있다. Nasabi ko niya dito na gustong-gusto kong malaman ang mga bagay nito. Tatlong bagay ang ninais ko. 너무 알고 싶어서 그냥 알 수 있는 것이 아니라 죽어서 부활이 이뤄야 알 수 있기 때문에 어떤지 정말 그걸 알고 싶어서 빨리 죽어서 부활이 이루고 싶다고 얘기합니다. Sa sobrang niya pong tindi ng desire na malaman po ito, kahit nga po siya'y mamatay, para lang maunawaan niya po yung mga bagay nito. Gusto niya sabi, sana gusto ko mamatay na para makita ko yung power ng resurrection at makita at maunawaan ang mga bagay na ito. 뭘 그토록 알고 싶냐? Na bakit ganito na lamang yung desire niya na malaman po ito? 내가 그리스도를 알고 싶고 Na gusto po niya, gusto niyang malaman ang Panginoong 부활의 Jesus. 권능을 알고 싶고 Gusto niyang malaman kung ano yung resurrection. 그 고난의 참여함을 알고 싶고 And he wanted to participate doon sa suffering po na yun. 저는 이렇게 들렸어요. At gusto niya po na gano'n yung kanyang mangyayari sa death po niya. 큰 충격을 받았어요. Ako po na-shock po ako nung nakita ko po ito. 지구상에서 가장 그리스도를 잘 알고 잘 전하고 잘 누렸던 그 인물이 지금 감옥에 앉아서 여전히 그리스도의 굳이 표현하자면 배가 고픈 거예요. Na kung makikita ko natin sa Apostol Pablo, sa buong mundo po, yung taong lubos at malalim na nakaunawa sa Panginoong Jesus at minahal po siya, nasa kulungan po habang sinusulat po ito, na ang sitwasyon po niya, marahil gutom po siya habang sinusulat niya ito. 그냥 지적인 수준으로 그리스도를 알고 싶다 이런 게 Hindi po siya yung basta-basta lang na gusto niya lang makilala ang Panginoong Jesus. 저는 사도 바울을 통해서 일어났던 수많은 기적은 사실 그다지 부럽지 않습니다. Sa totoo lang po, habang tinitinan ko po yung mga napakadakilang bagay mirakas nangyari kay Pablo ho, hindi ko po ito kinahihiya. 제가 정말 부러운 것은 이 신앙이에요.
At ang pinaka-inggit ko po talaga kay Apostol Pablo ay yung kanya pong pananampalataya. 끝까지 그리스도를 알고 싶고 그리스도를 얻고 싶고 그리스도를 발견하고 싶은 이 신앙의 자세가 저한테 굉장히 울림이 되었습니다. Na talaga po yung kanyang attitude sa kanyang panampalataya na gusto niya makilala ang Panginoong Hesus, na iniibig niya po, lubos na sincere po niya gusto makilala ang Panginoong Hesus. Yun po yung aking lubos na tinanggap sa aking puso. 30년 가까이 이렇게 전하고 있습니다. Halos 30 years na po yung aking ministry sa pagbabahagi ng gospel. 어제도 말씀드렸습니다. 30년 전보다 저는 더 갈급합니다. Na habang sinabi ko po sa inyo kahapon, kung kukumpara ko po yung aking sarili 30 years ago, mas lalo pa po ako nagde-desire sa 그러니까 Panginoon. 복음 생각하면 더 답답합니다. Na habang iniisip ko po ang gospel, hindi po ako mapakali sa aking sarili. 책이 있다면 제가 겨우 목차 정도만 안 듯한 그 내용은 아직 잘 모르고 있는 그런 답답함이 있어요. Habang ako po ay nagbabasa ko ng aking po libro ho, pag tinitingnan ko lang po yung table of contents, hindi po ako mapakali, kundi mas nag-iisip pa po ako tungkol sa gospel. 여러분 어떻게 그리스도가 기초입니까? Na paano kaya natin maiisip si Jesus Christ at magawin natin siyang parang basic lang yung 왜 gospel? 그렇게 됐냐 말이에요. Bakit po kaya nagkaganon? 성경은 처음부터 끝까지 그리스도에 대한 약속인데 왜 여기에서 벗어났죠 우리가? Bakit po kaya na ang Biblia po ay naglalaman patungkol sa Panginoong Jesucristo, ngunit bakit tayo nawala doon, nawalay tayo doon? 무슨 놈의 리더십이 그렇게 중요하고 무슨 놈의 치유가 그렇게 중요합니까? Na bakit kaya sa ibang tao, iba yung mga bagay na pinapahalagahan? 성공이 도대체 뭐가 그리 중요하냐 말이에요. Na bakit tayo masyado kung nagpapahalaga ho sa success? 우리가 복음 제껴놓고 하는 그 수많은 것들이 사실은 복음의 방해물일 수 있습니다. Na marami pong mga bagay po nakahadlang sa akin upang tunay na mag-focus po sa kahalagahan po ng Ebanghelyo. 만물이 그로 말미암고 그를 위하여 창조되신 분이 하나님의 아들이신 그리스도이신 예수님이십니다. Ngunit po ang Panginoon pong Diyos natin, pinadala po ang Panginoong Jesucristo, na siya po ang ating Panginoong Jesus, ang Kristo po para po sa ating lahat. 두 번째 포인트, 그 그리스도 예수께서 아버지를 나타내십니다. At pangalawang kwento natin, yung Panginoong Jesucristo po natin, ay siya po nagmamanifest, nagpapakita po sa Diyos Ama. 요한복음 14장 6절부터 11절입니다. Tinan mo natin po ang John chapter 14, verse 6 po hanggang 11. Pakibasa po natin, 1, 2, 3, go. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, kay tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. 그리스도 예수께서 아버지를 나타내신다, 드러내신다. 이게 요한복음 14장에 그대로 나와 있습니다. Ito pong sinasabi natin that Jesus Christ manifests the Father, makikita natin yung kapaliwanagan dito po sa ating binasa sa John chapter 14. 성경 여러 구절을 더 읽고 이렇게 설명드려 보겠습니다. At basahin pa natin yung iba pong mga verses and we will explain po sa inyo. 마태복음 11장 27절입니다. Tinanong natin po ang Matthew chapter 11 po verse 27. Sige po, basahin natin. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. 누가복음 10장 22절입니다. Tingnan po natin ang Luke chapter 10 verse 22 naman po. 1, 2, 3, go. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak kundi ang Ama. At wala namang nakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga taong pinarapat ng anak na makakilala sa Ama. 아까 읽었던 요한복음 1장 18절입니다. Tingnan din po natin muli John chapter 1 verse 18 po. 1, 2, 3, go. Basa. Kailan ay wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang nakatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama.
요한복음 8장 19절입니다. John chapter 8 po, verse 19. Ano pong sabi dito? Siya'y tinanong nila, nasaan ang iyong ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo ako kilala at hindi rin ninyo kilala ang aking ama. Kung kilala ninyo ako, kilala rin ninyo siya. 요한복음 10장 30절 그리고 38절 보겠습니다. Tinan po natin John chapter 10 verse 30. 1, 2, 3, go. Ako at ang Ama ay iisa. John chapter 10 verse 38 naman po. Anong sabi? Ngunit kung ginagawa ako ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyong maniwala sa akin, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Ama. 예수님은 여러 구절을 통해서 아버지께서 당신에게 보여주신 것을 행한다고 말씀하셨습니다. Dito po sa maraming verses na ating binasa, pinapakita po ng Panginoong Hesus na ang Diyos Ama ay naipapahayag po sa pamamagitan po niya mismo. 심지어 말도 그 안에 계신 하나님께서 알려주신 것을 말한다고 Na 말씀하셨습니다. sinasabi niya po hindi lamang po sa kanyang mga salita, kundi mismo sa kanyang pong mga gawa ay naipapahayag ang Diyos Ama through His life. 그래서 예수님의 말과 예수님의 행위와 예수님의 성품과 예수님의 모든 것들을 통해서 영이신 하나님을 알 수가 있는 것입니다. Kaya makikita po natin at malalaman ang Espiritu ng Diyos Ama sa pamamagitan po ng salita ng Panginoong Hesus sa kanyang pong buhay, sa kanyang pong pag-uugali, through the life and person of the Lord Jesus 그래서 Christ. 계속 우리가 그리스도 예수를 주목하고 그리스도 예수를 알아갈수록 하나님 아버지를 알아간다라고 말씀드릴 수가 있습니다. Kaya po pwede nating masabi na sa habang tayo po'y nakikilala ang Panginoong Hesus, mas lalo natin siyang na malalim na nakikilala, ay nakikilala din po natin ang Panginoong Diyos Ama sa pamamagitan po niya. 자, 그 다음 포인트도 약간 좀 얘기할 부분이 있습니다. 성령은 예수 그리스도를 전언하신다. Ito po sa susunod naman natin na point, yung Holy Spirit testifies Jesus Christ, may mga ilang bagay po tayong titingnan na ang banal na Espiritu po nagpapatotoo sa Panginoong Yesu Cristo. 성령 운동이 한때 지나가기도 했고 또 지금도 성령 운동 하시는 분들이 있습니다. Hanggang ngayon po ay ang pagkilos po ng Panginoong ng Espiritu Santo hanggang sa kasalukuyan. 성령을 알고 사모하고 성령의 인도를 받고 성령 충만받는 것은 너무나 성경적이고 해야 됩니다. At napakalaking bagay po na tayo po'y humihingi po ng Espiritu Santo ng kanyang patnubay at tayo po'y namumuhay din through the Holy Spirit. Ito po'y malaking bagay po. 하지만 성령을 강조하면서 의외로 이 은사 아니면 능력 이런 쪽으로 치중하는 경우들이 많아요. Pero may mga pagkakataon po na nami-misunderstand natin at na-confuse yung ating sarili na dahil lang meron tayong gift or talent ay meron na tayong Holy Spirit. 그래서 어떤 때 한때 성령 운동하면서 집회마다 성령이 임하시는 기쁨이 임한다 이래가지고 계속 웃는 집회가 있었어요. Kaya may mga tao po minsan na pag may mga revival po, di ba, ang akala mo nila, pag meron pong pagsama ng Holy Spirit, bumaba ang Holy Spirit, kailangan nilang tumawa ng tumawa. 한 명이 웃기 시작하는 거예요. Di ba, may isang tao po na kailangan, may isang masisimulang tumawa. 또 웃기 시작하는 거예요. Kasi akala nila, pag masaya ay may Espiritu Santo. Kaya may isang nagsimula, may susunod na tatawa. 전체가 웃기 시작하는 거예요. Kaya lahat po ay tatawa, nagtatawanan sila sa revival. 성령이 하셨다. Kasi isip nila, napuspo sila ng Espiritu 또 Santo. 반대로 운원 운동이 있었어요. Pero meron naman, on the other hand, umiiyak sila. 성령이 임하면 회개 운동이 일어난다는 거예요. Nakakala mo nila kapag dumaba ang Espiritu Santo ay magkakaroon ng repentance at mag-iiyakan sila. 여기저기서 눈물 받았어요. Na marami nag-iiyakan, kung sino-sino po nag-iiyakan. 그것까지 좀 이해가 됩니다. Kaya hindi mo natin minsan maintindihan. 그 외에 여러 가지가 있었어요. Bakit kaya marami silang sariling interpretation ng Holy 그 Spirit? 중에 하나가 성령이 임하면 이빨이 금이빨이 된 거예요. At meron naman pong mga tao po na kapag bumaba ang Holy Spirit daw, nagbabago yung kanilang mga labi, nagkakaroon ng something sa labi mo nila. 이빨이 금이빨이 돼요. Ang nangyari po na sobrang yung labi mo nila sa pagpuspos ng Holy Spirit, nagmamanifest daw. 제가 아프리카 갔을 때입니다. No, ako po'y pumunta ko sa Africa. 아프리카에 성령을 좀 희한하게 받는 분들이 많아요. Doon po sa Africa, talagang may mga taong ang pagtanggap nila ng Holy Spirit po ay kakaiba. 떨어요. 뭐 May 이렇게. mga talagang nagsishake-shake po yung 와가지고 katawan. 이렇게 막 넘어져요. Tapos meron po talagang nagpapagulong-gulong po doon sa 막 lapag. 굴러다녀요. Talagang gumugulong po, gumagapang sa lapag. 뭔가 임했다는 거예요. Kasi ang kanilang iniisip, yung Holy Spirit bumaba. 그래서 제가 얘기했어요. Kaya ito po yung sinabi ko. 그 성도들이 보고 얘기했어요. 그 굴러다니는 사람들 보고.
Kaya sabi ko dun sa mga tao na habang tinitingnan po yung taong nakahandusay, 야, 성령이 이렇게 지저분하냐? sabi ko sa kanila, yung Holy Spirit, pag ganyan ba kadumi? 이게 제일 곤란한 게 성령이 Ang Holy 마시느냐? Spirit kaya, ganun ba ang manifestation na pagugulong-gulungin ka sa dumi? 어떻게 생각하냐? Anong iniisip natin sa Holy Spirit? 뭔가 찌릿찌릿하면 성령 운동이래. Akala mo natin kapag ang Holy Spirit yung parang talagang mayroong mapanindig balahibo tayo nararanasan. 여러분 찌릿찌릿하면 병원 가야 됩니다. Kapag kayo po may something na nararamdaman sa inyo pong mga sarili pag Holy Spirit, pagpacheck po kayo sa ospital. 찌릿찌릿하면 병원 가야지. Pagtingin nyo po may something kayong nararamdaman dyan, 뭐 자꾸 찌릿찌릿을 원해. o bakit gusto-gusto ko natin yung ganong klaseng pakiramdam para lang sabihin may Holy Spirit. 말은 좋은 말인데 전혀 성경적이지 않아요. Ang dami pong may kanya-kanya kong silang interpretation pero hindi biblical yung pagkaunawa nila ng Holy Spirit. 분명히 성령의 은사 있습니다. Maniwala po din tayo na for sure meron pong gift po ng Holy Spirit. 하지만 가장 근본적으로 성령이 뭐 하시는 분이냐 안 거죠. Pero ang pinaka-importante pong basic na maintindihan natin, ano po bang ginagawa ng Holy Spirit? 예수님이 성령을 뭐라고 정했는지 한번 Ano po 보겠습니다. bang sinasabi ng Panginoong Jesus patungkol po sa Holy Spirit? 요한복음 14장 26절입니다. Tinanong natin ang John 14 verse 26. Pakibasa mo natin. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, kay sisugo ng Ama sa pangalan ko. Ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. 성령이 보혜사인데 또 다른 보혜사입니다. 예수님이 보혜사고 또 다른 완벽하게 갖추면 다른 보혜사라고 얘기합니다. Sabi ko dito, sabi dyan, yung counselor po na Espiritu Santo, ang Panginoong Jesus mismo ay counselor po natin. Pero itong Holy Spirit po natin ay another po counselor. 그가 모든 것을 가르치되 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 한다. Na sabi niya po dyan ay magtuturo po sa atin siya ito ng lahat ng bagay at magpapaalala po sa atin ng lahat ng sinabi ng Panginoong Jesus. 요한복음 15장 26절입니다. Tingnan po natin ang John 15 verse 20-16 po. Ang sabi dito, ngunit pagdating ng patnubay na susuguin ko mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin. 성령이 그가 나를 증언할 것이다. 예수님이 직접 얘기했어요. Ang sabi ng Panginoong Jesus mismo, itong Holy Spirit na to ang siyang magpapatotoo tungkol po sa Panginoong Jesus. 요한복음 16장 13절입니다. Tingnan po natin yung sumunod na verse, John 16 verse 13 po. Ang sabi dito, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. 모든 진리 가운데로 인도한다. Ang sabi ko dito, siya po ang nangungusap at kumikilos sa gitna ho ng katotohanan. 예수님은 말씀하셨습니다. 내가 곧 길이요 진리요 생명이라고 말씀하셨습니다. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. 사도행전 1장 8절입니다. Tignan po natin, Acts chapter 1, verse 8. Ano po sabi sa mga gawa? 1, 2, 3, go. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. 성령이 마시면 내 증인이 되리라고 말씀하셨습니다. Nasabi ko dito, kung pag bumaba ang Holy Spirit, tayo daw po ay magiging mga 요한복음 witnesses. 14장, 15장, 16장 읽은 것과 연결해서 보면 성령이 마시면 주님의 증인됩니다. 주님의 증인되기 위해서 권능을 허락하시는 것입니다. Ano sinasabi ko dito? Pag pinagsama-sama natin at kinonekta po ang binasa natin sa John chapter 14, 15 at 16 at ang Acts po, ang sabi ko sa atin, pag ang Holy Spirit bumaba sa atin, we will be witnesses. Magiging tagapagpatotoo po tayo. At kung para ma-achieve po yun, kailangan natin magkaroon po ng Holy Spirit na nagpapatuwid po sa atin. 권능을 받게 하는 것이 목적이 아니에요. Hindi po tayo ho nagnanais na mag-iba ho yung ating landas. 많은 사람들은 권능을 받고 여기에 멈춰 있습니다. Ang mga tao po nagnanais lang ng kapangyarihan, yung power, pero tumitigil po doon. 여러분 사도행전을 보세요. Tingnan niyo po yung Acts. 성령이 임하면 반드시 그리스도를 증언하는 쪽으로 결론 나 있어요. Pag tinignan niyo po yung Book of Acts, kapag sila tumanggap po ng Holy Spirit, ang sumunod po doon, nagiging witness po sila sa Panginoong Jesus. 그것이 주 포커스였습니다. Yun po yung focus po nila. 그것 때문에
하시기도 Kaya- 성령의 역사로 방언이 일어나기도 하고 Kaya naman po ang Panginoon, inalaw niya rin na when there is Holy Spirit, nagkakaroon ng speaking of tongues. 여러 가지 일이 일어났지만 반드시 성령이 임하면 그리스도가 증언되었습니다. Na maraming beses, maraming pagkakataon man po maipakita yung manifestation ng Holy Spirit, pero kailangan, pag nabumaba ang Holy Spirit, witness po dapat tayo. 한때 구원받으려면 방언 받아야 된다라고 하는 이야기가 한국에 있었습니다. Sa Korea po, may ganit po sila sinasabi na kapag ikaw ay nababaan ng Holy Spirit, kailangan mong nag-speaking tongues. 방언이 구원의 증거인 것처럼 한때 그런 말이 있었습니다. May time po before na kailangan mong mag-speaking tongues para lang maging ebidensya yun na ikaw ay naligtas. 하지만 방언은 성령의 역사 중에 일부이지 구원의 증거일 수 없습니다. Ngunit po, ang speaking tongues po ay isa lamang po na manifestation ng Holy Spirit, ngunit wala itong kinalaman sa tunay po na kaligtasan. 성령에 관해서 예수님이 말씀하신 바를 정리해 보면 성령은 그리스도 예수를 증언하시는 분이십니다. Kaya naman po, ang Holy Spirit po, pag tinignan po natin ang pagkilos po nito, wala siyang ibang ginawa kundi mag-testify patungkol po sa Panginoong Jesucristo. 사도행전 2장 36절 성령이 강림했던 바로 그날 36절에 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라. 사도 베드로는 성령 강림만 임하신 그날 성령의 충만함으로 이렇게 복음을 전했습니다. Kaya pag tinignan po natin ang Acts chapter 2, kung kailan po bumaba ang Holy Spirit among them, after po ng mga verses po nito, pag binasa natin sa verse 36, ang sabi dyan, therefore let all Israel be assured of this, God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Ibig sabihin po, nakapag-preach po si Pedro patungkol sa gospel at naging witness para sa Panginoong Jesus. 그래서 가장 성령 충만 받은 사람은 찌릿찌릿한 사람이 아니라 복음 전한 사람. Kaya naman po, yung tao po nakatanggap ng totoong Holy Spirit po sa Diyos, hindi po yung mga naglulupasay po dyan sa sahig, kundi yung mga tao talagang nagsishare po ng gospel. 사도행전 4장 8절부터 12절 성령 충만 받은 베드로의 모습을 보겠습니다. Tinan ho natin po yung larawan po ni Pedro nung siya po'y tumanggap po ng Holy Spirit sa Acts chapter 4, verse 8 to 12 po. Ano pong sabi dito? Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga tagapanguna at mga pinuno ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyo lahat at ang buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga-Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyo, mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없는 천하 사람 중에 구원받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다라고 성령 충만 받은 베드로가 자기를 죽일 수 있는 그 공의 앞에서 이렇게 선언합니다. Kaya naman po si Apostol Pedro po, nung siya napuspos sa Holy Spirit po, wala siyang ibang naging proclamation, kundi patungkol sa Panginoong Jesus na kanila pong ipinako sa krus, ngunit na buhay po muli. Yun yung kanya naging proclamation sa harap ng mga tao. 요한일서 5장 6절 보겠습니다. Tinan po natin ang unang Juan, chapter 5, verse 6. Pakibasa po natin, natutulog na po yata kayo. Pakibasa natin, mas malakas. 1, 2, 3, go! Si Jesucristo ang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. Hindi sa pamamagitan ng tubig lamang, kundi sa pamamagitan ng tubig at dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. 그리스도는 임하셨고 정언한 이는 성령이다 이렇게 밝히고 있습니다. Ang sinasabi ko dito, ang Panginoong Jesucristo ay bumaba at ang Holy Spirit po ang nagtitestify dahil ang Espiritu po ay katotohanan. 저는 방언이 틀렸다고 얘기하지 않았습니다. 다양한 은사가 다 쓸모없다 그 얘기하는 게 아닙니다. 그 모든 은사의 목적이 있다는 거죠. 성령의 역사의 목적은 그리스도를 드러낸다. Kaya naman po, hindi ko po dinidisregard o ini-ignore po yung mga gifts po ninyo, lalo-lalo na yung mga speaking of tongues and the gifts of the Holy Spirit. Pero ang nais ko po sabihin sa inyo ng lahat po na ito, ang purpose ay katulad din ng Holy Spirit na tayo po ay mag-testify bilang witness na si Jesus ay Christ. 성령 충만 받으셔서 수많은 은사도 받으시고
그 모든 것들을 활용하셔서 그리스도이신 예수님을 증거하시길 바랍니다. Kaya po bawat isa po sa atin ay mapuspos ng Espiritu Santo, makatanggap din po tayo ng mga gifts of the Holy Spirit, at gamitin po ang lahat ng yun bilang instrumento para po mag-testify na walang iba po kundi ang Panginoong Jesus ay Kristo. 이제 이 하나님의 아들 그리스도이신 예수님을 우리의 주인으로 모셔야 됩니다. Kaya naman po yung Panginoong Jesus na Kristo na anak ng Diyos ay dapat po natin gawing Panginoon, ang Lord ng ating buhay. 조금 좀 극단적으로 표현하자면 우리가 인정하지 않아도 예수님은 하나님의 아들 그리스도이십니다. Kaya kahit hindi po natin po tanggapin, pero ang katotohanan ay ang Panginoong Jesus na Kristo ay anak po ng Diyos. 그거는 변개될 수가 없어요. Hindi po natin yun mababago. 근데 그분이 우리의 주인이냐 아니냐 이건 다른 얘기죠. Ngunit iba ho ang usapin kapag tinanong natin kung siya ba ang ating Diyos, siya ba ang may-ari ng ating mga buhay. 하나님의 아들 그리스도이신 예수님을 우리의 주인으로 모실 때 참된 생명이 우리에게 주어지는 것입니다. At naniniwala po tayo na kapag ang Panginoong Jesus na Kristo na anak ng Diyos ay ating po tinanggap bilang sentro at may-ari ng ating buhay, ay tunay po tayo nakatanggap ng buhay mula sa Diyos. 우리의 주가 되신 예수 그리스도를 나타내는 네 구절 보시도록 하겠습니다. Tingnan mo natin itong mga verses na ito na nagpapatunay na si Jesus Christ is our Lord. Anong sabi mo sa unang Korinto 8 verse 6? Basahin mo natin. 1, 2, 3, go. Subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo. Sumunod po, 1 Corinthians chapter 12 po, verse 3. Basahin mo natin, 1, 2, 3, go. Kaya nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing sumpain si Jesus, at hindi rin na masasabi ni naman si Jesus ay Panginoon kung siya hindi pinapatubayan ng Espiritu Santo. Philippians chapter 2 verse 11, ano pong sabi po dito? At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Last verse, Galatians 6:14. Huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito ay patay na para sa akin, at ako naman patay na rin sa mundo. 여러분, 예수님을 그리스도로 알고 있지만 나의 주인으로 모시지 않는 것도 문제고, 또 예수님을 주인으로 모신다고 하는데 자기가 주인으로 모시고 있는 이 예수가 누군지 모르는 것도 문제입니다. Alam niyo po, pag tayo po nanampalataya sa Panginoong Jesus, ngunit hindi natin siya ginawang Lord o may-ari ng ating buhay, problema yon. Pero ikaw naman din, isa pang problema kung ginawa mo siyang Diyos ng iyong buhay, pero hindi mo siya kilala bilang Jesus na Kristo, isa din yung problema. 그래서 하나님의 아들 그리스도이신 예수님을 정확하게 알고 믿고 그분을 우리 주인으로 모셔드리는 이런 일들이 우리 모두에게 일어나야 되겠습니다. Kaya naman kailangan po bawat isa po sa atin mga kapatid, maunawaan natin kung sino ang Panginoong Jesucristo at tanggapin po siya bilang Diyos ng ating po mga buhay. Yun po yung dapat natin gawin mga kapatid. 제가 삼위일체라고 하는 표현을 쓰지 않았지만 삼위일체 하나님을 전해야 되겠다는 마음으로 일 정리를 했습니다. Kaya naman po, hindi ko man po ginamit yung salita pong Holy Trinity, pero sa ating pag-aaral ngayong umaga, napaliwanag po natin itong mga bagay na ito. 전 세계에 그리스도의 복음이 회복되는 그런 일들이 저와 여러분 통해서 일어나기를 바랍니다. And I hope po na sa bawat isa pong nandito po na buhay po natin ay magamit po tayo bilang instrumento para ho sa Ebanghelyo sa buong